Consumer Welfare Month sa Oktubre naman ang ating pag-uusapan kasama si Attorney Cheryl Carbonell, OIC Director ng Consumer Protection and Advocacy Bureau ng Department of Trade and Industry. Attorney Carbonell, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Asik Weng and Ms. Ninya. Attorney, ano po ang tema ng Consumer Welfare Month celebration ngayong taon? Opo. So ngayong taon po ang ating tema ay Be Smart, Assert Your Consumer Rights. So gusto nating bigyan ng kahalagahan at itampok ang pagiging informed, pagiging maalam at mapanuri ng ating mga consumer. So bibigyan natin ng halaga yung 8 basic consumer rights po natin, katulad ng right to basic needs, right to safety, right to information, right to choose, right to consumer education, right to a healthy environment, right of representation, and right to redress. Ano-ano pa po yung mga programa at aktibidad na inyong inihanda para po sa selebrasyon ng Consumer Welfare Month? Opo. So ang gagawin po natin, Ma'am Ninya, Asik Weng, parang kada linggo meron tayong itatampok na karapatan. So for example, for week 1, ito ay tungkol sa basic needs. Ano ba yung ating mga pangunahing pangangailangan at saka yung right to choose o yung karapatan na makapamili. So meron tayong mga diskwento caravan at ito po ay nationwide gagawin. Meron din po tayong, ito po bago, So meron tayong partnership with our retailers. Mag-o-offer po sila ng discounts or kaya po ay mga promo sa buong Consumer Welfare Month po, sa buong Oktubre. At syempre po, kaagapay din natin or kasama din natin yung kadiwa ng Pangulo kasi ito rin po ay tumatalakay tungkol sa basic needs din po ng ating mga consumers. Sa second week naman po, ito ay right to safety. Nandito rin po yung pag-celebrate natin ng National Standards Week. So bibigyan po natin ng kahalagahan naman dito yung tungkol sa pagtangkilik sa mga produkto na certified po. Yun pong may mga Philippine Standard Mark at saka po may Import Commodity Clearance Mark. Magkakaroon din po dito ng product standard showcase. So ipapakita natin kung ano ba itong mga produktong to, mga appliances, mga helmets, mga Christmas lights po. Yan po ang inyong pwedeng makita sa fair na ito. And magkakaroon din po tayo ng destruction o yung pagsira po ng mga nakumpiska natin na mga uncertified products po sa linggo po na ito. And then sa third week naman po, itatampok po natin yung right to a healthy environment. Magkakaroon po ang DTI at ang mga regional offices dito ng iba't ibang environmental activities katulad po ng tree planting, coastal cleanup at saka po pet bottle collection. So depende po yan sa lugar kung ano po yung naaangkop na pwedeng activity doon. So yun po ang i-adapt nila. So sa fourth week naman po, ito po yung para sa right natin to information, consumer education, representation, and redress. So may mga nakakatuwa pong activities na hinanda ang ating mga regional offices, katulad po ng quiz bee, mga contest po like spoken poetry. Meron pa nga po songwriting, tsaka music, video and short film competition po. Abangan nyo po yan. At syempre po, meron din pa rin po tayo mga business education seminar. So ito po yung kung saan tayo nagbabahagi sa ating mga negosyante ng mga bago or kaya po ay kahit po yung mga dati pang mga batas para po ma-improve yung compliance nila sa mga fair trade laws natin. Ganon din po, dito rin po mangyayari yung magbibigay tayo ng recognition or parang pagkilala sa mga negosyo po na nag-a-adapt ng responsible business practices. And then sa last week po, dahil papunta na po yan sa UNDAS, ito naman po yung ating paghahanda para sa UNDAS. So ma'am, sa lahat ng mga programa na yan, simultaneous po ba yan sa buong bansa, dito sa NCR, tsaka sa lahat ng region? Tsaka ano po yung pinaka-highlight ng Consumer Welfare Month? Opo, actually, hindi naman po siya simultaneous na parang pare-parehong dates. So parang sa isang week lang po, iyan po yung mga nakatampok na activities na kumbaga ay sabay-sabay na gagawin natin sa head office tsaka po sa regions. Ang pinakatampok po natin na activity for this month ay yun pong ating culmination activity na kung saan nga po magbibigay tayo ng pagkilala sa ating mga businesses po na
responsable po ang kanilang business practices. At syempre po, may consumer forum din po tayo na pag-uusapan natin yung iba't ibang issues, mga bagong issues sa consumer protection po. Ayun ma'am. And of course, nakalimutan ko pala, sorry, meron po tayong kick-off activity sa September 30, dance fitness po ito. Sabay-sabay po yan na magkakaroon tayo ng dance fitness alas 7 po ng umaga. Yun po, ma'am Nina and Asekweng. So, dyan po sa activities na yan, saan po makikita yung schedule para at least alam ng mga kababayan natin kung saan sila pupunta at sa kung anong date? Opo. Ma'am, magpo-post po kami sa ating mga social media accounts, sa DTI Philippines po at saka sa DTI Consumer Care para po sa mga iba't ibang activities. Ganun din po, pwede rin po silang pumunta sa aming DTI offices, sa regions. Meron din po silang mga information materials po doon para malaman nila yung mga activities natin for the whole month of October po. At dahil nga po ipinagdiriwang natin ang Consumer Welfare Month, ngayong darating po na Oktubre, ano-ano po ang mga hakbang ng DTI para naman i-promote ang consumer awareness at mga impormasyon kaugnay nito? Maraming salamat po Ma'am Nina sa tanong na ito. Napakarami po nating programa para mapalawig ang kaalaman ng ating mga consumer tungkol sa kanilang mga karapatan. So nandiyan po ang aming radio program, every Saturday po yan. Meron din po kaming lingguhan na webinar every Tuesday po, alas 10 ng umaga, kung saan po pwedeng magtanong ang ating mga consumers sa kanilang mga concerns patungkol sa topic na pinag-uusapan. So for example po, scams, yan po pwede silang magtanong diretso. Halimbawa naman po yung mga tungkol sa financial transactions, ganyan po. Meron din po tayo mga business education seminar katulad po ng nabanggit ko kanina. So dito naman po tayo mismo ang lumalapit sa mga businesses at sinasabi natin ano ba yung mga bagong batas. For example, yung sa vape po, ganyan. Bago po yan. So kailangan ng orientation sa ating mga nagbebenta ng vape kung paano ba dapat ibenta yan, ano ang mga bawal. Pati din po yung sa mga discounts din po sa senior at saka sa PWD, especially po yung 5% discount for basic necessities and prime commodities. At syempre po, nitong nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng partnership with other government agencies po at private sector na kung saan binigyan po nila tayo ng free space para po mailathala yung ating mga communication materials po sa mga e-billboards po at saka po sa mga iba't ibang areas po sa mga transport terminals. So ma'am, bukod po sa mga nabanggit ninyo, ano pa po yung mga kadalasang reklamo na natatanggap ng DTI sa ngayon at paano po tinutugunan ng DTI ang mga reklamong ito? Sa inyo lang po ba na kayo nakakatanggap ng reklamo o meron din po kayong nakukuha mula dun sa ating hotline 8888? Sa 8888 po, marami po. Actually po, ang DTI po ay may no wrong door policy. So, any kind of consumer complaint, pwede pong ibigay sa amin. Kami po ang bahalang mag-refer sa particular department kung kailangan po. So, ang mga top 3 po siguro. So, number 1 is yung mga sirang produkto na nabili. So, for example po, nasa warranty pa. Yan, so binibigyan po natin sila ng advice na i-exercise mo yung iyong warranty, po, yung mga ganyan po. So number 2 naman po, yung ORCR sa LTO. So ito po ay talagang nire-refer natin sa LTO. Maliban na lang po kung merong pag-abuso or pandadaya na ginawa yung dealer dun sa nakabili o dun sa buyer po. Pangatlo naman po yung tungkol sa Deceptive, Unfair, Unconscionable Sales Acts. So ito po yung mga panloloko. So for example, sabi sa'yo, brand nyo to, pero nung dumating sa'yo yung in-order mo, ay pala, second hand na pala. O kaya naman po, sabi sa inyo, original, pero pagdating sa'yo, alam mo na peke pala yung nabili mo. So ito po mga gantong reklamo, sinusubukan po natin muna silang pagkasunduin through mediation. At kung hindi po sila magkasundo, saka po siya aakyat sa adjudication level po ng DTI. Magkakaroon po ba kayo ma'am ng inspection dun sa mga shopping areas, lalo na magpapasko, may mga kababayan po tayo na October pa lang nagsisimula ng mamili? Opo, ang amin naman pong mga price monitoring at saka po yung
enforce natin ng mga product standards law ay regular naman po yan. Ano po. So actually po yung sa last week, it's really for preparation for UNDAS, parang isasabay natin yung pag-monitor sa let's say presyo ng bulaklak, presyo ng kandila. Sasabay po natin sa regular monitoring natin ng basic necessities and prime commodities po. Yun ma'am, Asik Weng and Ma'am Nina. Okay. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo. So ang mensahe lang po namin sa DTI, no, makiisa po tayo at makilahok dahil lahat naman po tayo ay consumer, no. So tingnan nyo lamang po sa aming social media pages ang mga schedules ng activities, so DTI Philippines po at DTI Consumer Care. Alamin po natin ang ating karapatan bilang consumer, no, maging maalam at mapanuring consumer po tayo. That's number 2. Number 3, tangkilikin natin ang sariling atin. Huwag tayong bumili ng uncertified products. Kung maaari po, doon tayo po sa mga may PS mark at saka ICC mark. At kung bibili po tayo online, doon po tayo sa mga platform na may return and redress mechanism para sigurado po tayo na yung ating mga karapatan ay mapoprotektahan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Cheryl Carbonell, OIC Director ng Consumer Protection and Advocacy Bureau ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat din po sa inyo, Asik Weng and Miss Nina.